Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Pagod na ako sa mga pananakit mo, Francis. Ilang taon ko rin pinagtiisan ng pang-aabuso mo dahil ayoko masira tong pamilya natin. Pero mali ako eh. Matagal na tong sira. Kaya ngayon mag-aal sa balutan ka? At isasama mo pa ang anak natin? 20 anyos ng anak natin. May sarili na siyang pag-iisip. At mula pagkabata, nasaksiyan niya ang mga pananakit mo sa akin. Kaya masisisi mo ba si Ana kung gusto niya sumama sa akin? Natatawa ako sa'yo, Monica. Akala mo ba talaga makakaya mo akong iwan? Masyado kang mahina. Babalik ka rin. Pa, tama na po, please! Ako ang nagkumbinsi kay Mama na umalis na. Hindi ko na kaya makita ang pang-aabuso mo sa kanya. Kaya hindi kami babalik hanggat hindi ka tumitigil sa bisyo mo. Marunong ka nang sumagot. Huwag na huwag mo sasaktan ang anak natin! Anak ko rin naman si Ana. Kaya may karapatan akong... Ma! Bakit kami dalang kutsilyo? At bakit mo yan itinututok sa akin? Ano? Gusto mo akong saksakin? Kung kinakailangan, demonyo ka, Francis! Isang malaking pagkakamaling minahal kita at pinakasalan. Kinain na ng droga yung utak mo! Ma, bitiwan niyo na pang kutsilyong hawak niyo. Umalis na lang po tayo dito. Tara na po. Maswerte ka! Narito ang anak natin para pigilan ako. Kasi kung tayong dalawa lang nandito, wala akong pakialam ka at makulong ako! Mapatay na kitang hayop ka! Walang hiya kang babae ka! Ma, tara na po. Mag-seatbelt ka. Nasa likod na ba lahat ng mga gamit natin? Opo, kumpleto na po. Saan po ba tayo pupunta? Doon muna tayo sa lola't lola mo. Sa Mindoro? Oo. Mas mabuti kung doon muna tayo. Malayo sa Maynila at hindi rin kabisado ng papa mong lugar na yon. Mahihirapan siyang tuntunin tayo. Bumaba kayo dyan! Oh. Hindi niyo ako pwedeng iwan dito! Pamilya tayo! Mga si Papa. Hayaan mo siya. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga listeners ninyo dito sa Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Ana. Nakatira ngayon sa Pasig. Pero ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari sa Mindoro noong 20 anyos pa lang ako, taong 1997. Lumaki po ako na nakikita ang pang-aabuso ni Papa sa mama ko. Nalulung po kasi sa alak, sugal at pinagbabawal na gamot si Papa. Kaya naman ako na mismo ang nagkumbinsi kay Mama na iwan na namin si Papa dahil sumusobra na talaga ang pang-aabuso nito. Sir Jupiter, mula sa pagkabata ay mahina na ang puso ko kaya naman overprotective talaga si Mama sa akin kahit nung nagdadalaga na ako. Buong akala ko po ay magkakaroon na kami ng panibagong simula sa Mindoro. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Dahil ito pala ang simula ng mas madilim na parte ng buhay namin. Grabe, ang haba ng biyahe natin. Buti na lang, nandito na tayo sa Mindoro. Oo nga eh. Nakatulog ka ba? Konti lang po. Kayo ang inaalala ko. Ang haba ng biyahe natin, kayo lang ang nagmamaneho. Nakatulog naman akong konti kanina sa barko. Oh, teka. Ano yun, Ma? Ba't nagkukumpulan ng mga tao sa may bakanting lote? Tsaka ang daming pulis. Crime scene ba yan? Hindi ko alam. Halika, tingnan natin. Ipinarada ni Mama sa tabi ng kalsada ang kotse. Pagkatapos ay sabay kaming bumaba para tingnan kung ano ang nangyayari. Sobrang daming tao kaya hindi namin agad nakita kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Ilang saglit lang ay nakahanap din kami ng pwesto.
kung saan kitang-kita kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Nagulantang po kami nang makita ang nilalangaw na bangkay ng isang dalagita. Wala na itong mga mata. Nakabukas ang bibig, wakwak ang tiyan at halos wala nang natira sa lamang loob nito. Naliligo rin ito sa sariling dugo na unti-unti nang natutuyo. Sinong may gawa nito? Bumaliktad ang sikmura ko sa aking nakita kaya mabilis akong umalis. Nang medyo makalayo na tsaka na ako tuluyang nasuka. Anak, hindi na tayo dapat huminto pa dito. Sino kaya may gawa nun, Ma? Ay naku, wag mo nang isipin. Hayaan na lang natin mga pulis ang mag-imbestiga. Halika na, alis na tayo. Babalik na sana kami sa kotse nang bigla akong mahilo. Muntik na akong matumba pero mabuti na lang at nasalo ako ni Mama. Isang lalaki naman po ang lumapit sa amin na nakakita sa nangyari at agad na sumaklolo. Miss, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Salamat. Nagtama ang paningin naming dalawa at napagtanto kong magkasing edad lang kami. Matangkad ang binatang nasa harap ko, makapal ang kilay, sunog ang balat at matipuno ang pangangatawan. Ako nga pala si Victor. Maraming salamat, Victor, sa concern mo. Medyo sumama lang pakiramdam ang anak ko dahil sa nakita niya. Pero aalis na kami. Nando lang ang kotse namin. Sige po, hatid ko na po kayo hanggang sa kotse ninyo. Tinulungan ni Victor si Mama na alalayan ako hanggang sa nakarating kami sa kotse. Halatang natuwa si Mama sa pinakita niyang kabaitan sa amin. Ibang-iba po siya sa mga lalaking nakilala ko sa Maynila. Salamat ulit, Victor, ha? Walang anuman po. Mga dayo po ba kayo rito? Laking Mindoro ako. Dito rin nakatira mga magulang ko. Itong anak ko naman si Ana, laki Maynila. At bata pa siya nung huling beses siyang nakapunta rito. Ganun po ba? Siguro ngayon niya lang din po nalaman ang mga nangyayari dito sa probinsya. May killer ba dito? Hindi lang basta killer, kundi aswang. Aswang? May aswang pa ba sa panahon ngayon? 1997 na. Nandito pa rin po sila, naghahasik ng lagim. Sa katunayan, marami na ang natagpo ang patay nitong mga nakalipas na buwan dahil sa aswang. Ako po mismo ay nakaengkwentro na ng aswang. Talaga? Oo. Isa kasing albularyo ang lolo ko. May mga ginagawa siyang pangontra sa aswang. At ako naman ay kasapi sa isang grupo ng mga kalalakihan na tumutugis ng mga aswang. O sige, Victor, alis na kami. Mahaba pa kasi ang biniyay namin at gusto na rin namin magpahinga. Sige po, mag-iingat kayo. Salamat, Victor. Paalam. Sumakay na kami sa kotse at tuluyang umalis. Napansin ko ang ekspresyon ni Mama kanina habang nagsasalita si Victor tungkol sa aswang. Ramdam kong hindi siya naniniwala dito. Hindi po ba kayo naniniwala sa aswang? Bakit ikaw? Naniniwala ka ba? Posibleng totoo nga po sila. Kita niyo naman yung bangkay ng dalagita kanina, di ba? Isang halimaw lang ang kayang gumawa nun. Kayang-kayang gawin yun na isang serial killer, anak. Tsaka, di naman totoo ang mga aswang. Gawa-gawa lang sila ng mga matatanda para gawing panakot sa mga bata. Hindi na lang po ako nagkomento dahil alam kong hindi ko na mababago ang isip ni Mama. Pero may isang bahagi po ng isip ko ang naniniwala sa mga aswang.
Kinilabutan ako nang maisip na baka isang araw ay may makita akong aswang na posibleng sumalakay sa akin. Tinanggal ko na lang ito sa isip ko dahil mas marami pa akong dapat isipin kaysa tungkol sa aswang. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay ni Lola. May karinderya po sila sa harap mismo ng bahay at dito namin naabutan si Lola na nakaabang sa amin. Nagyakapan sila ni Mama at pagkatapos ay ako naman ang niyakap niya ng mahigpit. Ilang beses ko nang nakita si Lola dahil minsan ay binibisita naman niya kami sa Maynila. Pero mula nung nagbukas siya ng karinderya ay naging masyado na siyang abala at hindi na gaanong nakakabiyahe. Yang pasasabukhab. Si Francis ba ang may gawa niyan? Ma, baka pwede pong wag na natin pag-usapan. Ewan ko ba sa'yo? Bakit ngayon mo lang naisip iwanan ang asawa mo? Ang tagal mong nagtiis. Ni hindi ka nga namin pinapadapuan ng langaw nung bata ka pa. Tapos magbubuhatan ka lang ng kamay ng magaling mong asawa. Ma naman eh. Naku, apo. Alam mo ba nung tumawag ang mama mo sa akin nung nakaraang linggo para sabihin ang lahat sa akin? Ay, naku, parang gusto kong pumunta ng Maynila at patayin ang papa mo. Pabuti na lang at nakapagpigil ako. Ang mahalaga po, narito na kami at hindi na ako masasaktan ni Francis. Talagang hindi na. At nasan po ba si Papa? Ay, naku, maagang umalis. Nasa sabungan na naman. Si Papa talaga hindi na nagbago. Sinabi mo pa, dadalhin na yata ng papa mo hanggang sa hukay ang pagiging sugarol niya. Ang tanda-tanda na, sugal pa rin ang inaatupag. Alicelia, handa na pong pagkain nyo. Ano ka ba, Cynthia? Nag-abala ka pa. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala eh. Servidora ka dito sa karinderya, hindi ka namin katulong. Okay lang po. Hindi naman tayo masyadong busy ngayon sa karinderya. Ay, oo nga pala anak. Ito si Cynthia, ang bago kong servidora. Binigyan kami ng matamis na ngiti ni Cynthia. Sir Jupiter, lutang na lutang po ang kanyang kagandahan. Morena siya hanggang bewang ang haba ng buhok at matangkad. Sa tansya ko'y nasa 30 anyos na po siya. Napansin rin namin ang maliit na umbok sa kanyang tiyan, kaya nalaman kaagad namin na buntis siya. Nitong isang linggo lang nagsimulang magtrabaho dito si Cynthia. At masaya ako dahil sobrang sipag niya. Lumapit siya sa akin, naghahanap ng trabaho dahil buntis raw siya at basta nalang iniwan ang kanyang nobyo para sumama sa ibang babae. Ikinagagala ko kayong makilala. Ikinagagala ka rin namin makilala, Cynthia. Pumasok na kami sa bahay at inilagay ang mga gamit namin sa kwarto. Pagkatapos noon ay pinapunta na kami ni Lola Celia sa may dining area upang kumain. Naisip kong sabihin kay Lola ang tungkol sa nadaanan namin kanina, baka sakaling may alam siya tungkol sa mga aswang. Ma naman, pati ba naman kayo naniniwala sa mga aswang-aswang na yan? At bakit naman hindi? Totoong may mga aswang, anak. Ilang buwan na nga silang naghahasik ng lagim dito eh. Ang dami na nilang biktima. Malay natin, baka may psychopath dito at hindi pa nahuhuli ng mga pulis. Anong psychopath? Aswang lang ang may kakayahang gumawa ng ganun kabrutal na krimen. Ay kaya kayong dalawa, mag-iingat kayo ha. Hanggat maaari, ay huwag na kayong lalabas paggabi na. At bago matulog, siguraduhin nyo ring nakalak ang mga pinto at bintana. Hindi tayo pwedeng magpakampante sa panahon ngayon. Delikado. Si Mama talaga oh. Hoy, wag mo nga akong pagtatawanan dyan ha. Aba, ikaw Monica ha. Nakatira ka lang ng Maynila eh. Hindi ka na naniniwala sa aswang. Baka magsisi ka sa huli. Kahit naman pong dito pa ako nakatira, ay hindi na ako naniniwala sa mga aswang.
Ay, dito na pala ang maganda kong anak at apo. Pa, Mano po, Lolo? Oh, nandito na pala ang magaling mong ama. Eh bakit kaya hindi na lang siyang salakayin ng aswang para mabawasan ang mga sugarol sa mundo? Oy, Celia, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Eh, totoo naman na. Wala ka nang ginawa kundi maglustay ng pera sa pagsusugal. Ay, ang aga-aga pa eh. Tinatalakan mo na ako. Ang sakit talaga sa tenga nitong mama mo, Monica. Ana, apo, pasensya ka na sa bunganga ng lola mo, ah. Pinagli kasi yan sa machine gun. tama na yan pa. Halika na, kain na po tayo. Pagkatapos kumain ay umalis na naman si Lolo Temyong para pumunta sa sabungan. Umuwi lang pala siya saglit dahil nakalimutan niya ang wallet niya. Pero nakita niya kami kaya kumain muna siya kasama kami. Narinig ko ang pag-uusap nilang dalawa ni Mama. Nagre-reklamo si Lolo sa bunganga ni Lola Celia. Pero ang sabi ni Mama, ganun raw talaga pag tumatanda na. Nagtawanan sila pagkatapos noon. Sir Jupiter, nakita ko kung gaano ka-close silang dalawa sa isa't isa at bigla kong nakaramdam ng inggit. Sana ganun rin kami ni Papa. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong maging close dahil masyadong nakatuon ang isip niya sa pagbibisyo. Sige na anak, magpahinga ka na. Gabi na, sigurado ako napagod ka kakatulong kanina sa karinderya. Medyo nakakapagod nga po. Pero nag-enjoy naman ako. Tsaka masaya rin kasama si Cynthia. Oo, tama ka. Maganang loob ko sa kanya. Kayo po, Ma. Kumusta kayo? Ako? Mukha ba ako hindi okay? Mama naman, maglulukuhan pa ba tayo? Kilala ko kayo. At saka alam ko namang hindi madali ang lahat ng to sa'yo. Sa kabila ng pang-aabuso ni Papa, alam ko namang mahal mo pa rin siya. At hindi madaling iwan ang isang taong mahal mo para gawin ang tama. Tama ka. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Pero ang pagmamahal na tong sumira ng buhay ko, ng buhay natin. Kaya masaya ako na sa wakas, nagawa ko na rin siyang iwan. Nandito na tayo, anak. Ito na, ang panibagong simula para sa atin. Opo. At gagawin natin ang lahat para magkaroon tayo ng masaya at payapang buhay. Kaso baka mahirapan tayo sa kapayapaan. Wala yatang araw na hindi nagigiyera sina Lola Celia at Lolo Temyong. Sinabi mo pa. Ay nako, masasanay ka rin sa dalawang yon. Oo, mukhang nagkakasiya kayong dalawa dito, ah. Oh, pa, nandyan pala kayo. Gusto ko lang tingnan kung komportable ba ang apo ko dito sa kwarto niya. Opo, Lo. Maluwang tsaka maaliwalas po itong kwarto ko. Oh, mabuti naman kung ganon. Huwag ka mag-alala po, ha? Aalagaan ka namin dito. Ako na ang tatay yung ama mo. Binalas ka lang talaga sa ama mo. Pa, Oh, bakit? Totoo naman, ah. Huwag lang talagang magkakamaling pumunta dito ang magaling mong asawa. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Iitaking ko siya. itak talaga. Abay, oo naman. Puputulan ko siya ng leg. Si Lolo talaga, oh. Oy, huwag kang tumawa. Seryoso ako. Akala mo ba'y ang Lola Celia mo lang ang matapang dito? Ay, di hamak na mas matapang ako. Oo na. Matapang ka na kung matapang pa. Lumabas na tayo dito at na makapagpahinga na si Ana. Good night, anak. Oo, sige. Good night, apo. Good night po. Pagkalabas ni na Mama at Lolo ay kagad na akong natulog. Mabilis po akong hinila ng antok dahil sa pagod. Ang dami kasing nangyari sa araw na yon. Pero nagising ako ng bandang 2:00 ng madaling araw nang may marinig akong kakaibang mga kaluskos sa labas ng bahay. Ano yun? Dahan-dahan akong bumangon at naisip kong sumilip sa isang maliit na butas sa bintana.
Makikita mula doon ang likurang bahagi ng bahay na puro mga naglalakihang kahoy. Madilim po doon at nasisinagan lang ng liwanag ng buwan. Pero napasinghap ako sa napansin kong nakatayo doon. Diyos ko! Nakita ko ang isang babae na may napakahabang buhok, matalim ang mga mata at kulubot ang balat. Pero mas lalo akong kinilabutan nang inilabas niya ang kanyang napakahabang dila. Aswang! Bigla na lang tumakbo ang aswang papunta sa kagubatan. Hindi ko masyadong nakita ang paggalaw niya dahil sa sobrang bilis ng kanyang kilos. Dahil sa takot ay kagad akong bumalik sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Hindi ako gumawa ng kahit anong ingay. Kahit na nakita kong lumayo na ang aswang, natatakot pa rin akong magpakakampante. Paano kung nakita pala ako nito at naghahanap lang ng magandang tiyempo para sumalakay? Hindi na po ako muling nakatulog hanggang sa nag-umaga. Kinabukasan ay kinuwento ko kina mamang tungkol sa nakita ko kagabi habang kumakain kami ng agahan. Bakas ang gulat sa mga mukha nila nang marinig ang sinabi ko. Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi ka ba namalikmata lang? Sigurado po ako, ma. Hindi pa ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Babaeng aswang baka mo ang nakita mo. Opo. Napakahaba ng buhok niya. Kumikilos ito na para bang isang sandata. Tapos ang haba rin ng dila niya. Kubot. Kubot ang nakita mo. Isa itong uri ng babaeng aswang. At tama ka. Kaya nitong gamitin ang mahaba nitong buhok bilang sandata. Hindi kaya't ang aswang na nakita ng apo natin ang siya ring nasa likod ng patayan dito sa ating probinsya. Posible. Kaya dapat lang na huwag tayong maging kampante. Magdubli ingat tayong lahat. Hinawakan ni Mama ng mahigpit ang kamay ko at sa pagkakataong ito ay naramdaman kong naniniwala na siya sa aswang. Alam naman kasi niya na hindi ako magsisinungaling at hindi ko rin sasabihin sa kanilang ganong klaseng bagay kung hindi ako sigurado dito. Sa kabila ng takot ay pinilit pa rin po naming mamuhay ng normal. Palagi akong tumutulong sa karinderya ni Lola. Nagsiserve ako ng mga pagkain. Naglilinis ng mesa at naghuhugas rin ng mga pinggan. Si Mama naman ay tumutulong rin sa pagluluto ng mga ulam. Magaling pong magluto si Mama kaya hindi nakakapagtaka na maraming customers ang nagustuhan ang luto niya. Lalong pumapatok itong karinderya dahil sa luto mo. Ang galing mo pala talagang magluto. Nagmana ka sa mama mo. Nako, salamat. Nakakahiya naman. May hidden talent po talaga tong si mama sa pagluluto. Kaya nga ang dami kong nakakain pag siyang nagluluto eh. Asus, bulera. Ang ganda-ganda mo talaga, Ana. Hindi ako nagsasawang tingnan ng mukha mo. Para kang isang prinsesa. Ate Cynthia naman, nakakahiya. Pero salamat po. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Alam mo, sana babae itong anak ko. At sana ay maging kasing ganda mo siya. Hindi kaya't pinaglilihaan mo itong apo ko, Cynthia. Abay, hindi rin naman kita masisisi. Sa ganda ba naman ng batang to, malanghel ang mukha, makinis, kutis, porselana. Tama po kayo. Baka nga pinaglilihaan ko tong si Ana. Nginitian ako ni Ate Cynthia habang nakatitig siya sa mukha ko. Sir Jupiter, bukod sa naaasiwa ko dahil hindi naman ako sanay tumanggap ng papuri, hindi ko po maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Bakit parang may mali? Pero bago pa ako makapag-isip ay biglang may dumating na lalaki at lumapit kay Lola. Nagkasalubong ang mga mata namin. Bahagya siyang ngumiti at nag-iwas ng tingin na parabang nahihiya sa akin. Hindi ko naman maintindihan kung bakit. Ay, salamat. Sa wakas ay narito na rin ang mga pangontra sa aswang na hiningi ko.
Ay, pakisabi sa lolo mo, salamat ka. Malaking tulong to. Tuwang-tuwa si Lola habang tinitingnan ang mga pangontra sa aswang na nasa loob ng maliit na bag na dala ni Victor. Sige po, maiwan ko po muna kayo dito. Maghuhugas lang ako ng pinggan. Saktong-sakto ang dating ng mga to. Alam mo ba, kagabi, may nakitang apo ko na aswang doon sa likod ng bahay namin. Isang kubot yatang nakita niya eh. Kubot? Parang matagal na akong walang naririnig na kubot dito sa atin ha. Malay natin, baka dayo ang aswang na yon. O di kaya'y magaling lang talagang magtago. Ay, siya nga pala iho. Ito ang anak kong si Monica. Galing siyang Maynila pero dito na ulit siya titira. At ito naman ang apo kong si Ana. Nagkakilala na po kami. Tinulungan niya ako nung nahilo tong si Ana nang makita yung biktima ng aswang. Ay, ganun ba? Ay, mabuti naman at magkakilala na pala kayo. Malapit sa akin ang batang to. Magkaibigan kasi kami ng lolo niyang albularyo. Kaya para ko na ring apo itong si Victor. Bilib na bilib ako sa batang ere. Matalino, mabait, masipag. At kita niyo naman, ang guwapo. Lola Celia talaga oh. Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ay, maiba nga ako, iho. May nobya ka na ba? O di kaya'y may nililigawan na? Nako, wala po. Ay, mahusay. Kung gano'n ay, pwede pala kayong maging magkaibigan nitong apo kong si Ana. Ang ganda-ganda ng apo kong ito. Bagay na bagay kayo. Lola, ano ba? Nakakahiya po. Ay, nagbibiro lang. Eh, alam nyo naman ako, matanda na. Wala nang mapagkatuwaan sa buhay, kaya ganun. Naku ma, tama na yan. Victor, pagpasensyahan mo na tong mama ko ha. Ayos lang po. Sanay na ako dyan kay Lola Celia. Muling nagtama ang mga mata namin ni Victor. Kagaya kanina, siya na naman ang unang nag-iwas ng tingin. Napansin ko rin po na parang namumula ang mukha niya. Gusto ko tuloy isipin na nahihiya siya sa akin. Pero bakit naman? Hindi kaya'y gusto niya rin ako? Natawa na lang ako sa sarili ko. Hindi tama na mag-isip ako ng kung ano-ano. Isa pa, ang dami pa naming dapat na ayusin sa buhay namin ni Mama. Hindi ako sigurado kung iyon ang tamang panahon para isipin ko ang pag-ibig. Wala ka bang napapansin? Na ano po? Nitong mga nakaraang araw, parang napapadalas ang pagbisita ni Victor dito. Close po sila ni Lola, di ba? Para na rin siyang apo ni Lola Celia. Kaya hindi nakakapagtaka na bumisita siya dito. Oo, pero ikaw naman ang madalas niyang kinakausap kapag pumupunta siya dito. Hindi ang lola mo. At saka dati naman, hindi siya ganito kadalas pumunta dito. Kaya malakas talaga ang kutob ko na may gusto sa'yo si Victor. Ate Cynthia talaga. Sus, alam ko namang kinikilig ka dyan eh. Sige na, huwag mo nang pigilan ang kilig mo at hindi naman kita husgan. Hindi naman ako kinikilig ah. Oh, bakit kasing pula ng kamatis yung pisngi mo? Kung ano-ano na lang kasing napapansin mo. Hindi ako magtataka kung isang araw, aakyat na yan ang ligaw sa'yo. Malabong mangyari yun. Anong malabo? Sa ganda mong yan, hindi nakakapagtaka na nabighani sa'yo si Victor. Tumitingin ka ba sa salamin? Hindi mo ba talaga alam kung gaano ka kaganda? Salamat po. Kaya nga kita pinaglilihian, di ba? Nako, pag naging kasing ganda mong anak ko, pag-aartistahin ko talaga. Kayo talaga?
Kausapin mo nga tong anak ko. Sabihin mo, huwag niya akong pahirapan pag manganganak na ako. Medyo kinakabahan kasi ako eh. Alam mo naman, wala na akong kasama sa buhay. Kinuha niya ang kanang kamay ko at nilapat sa sinapupunan niya. Sir Jupiter, bagaman bumigat ang pakiramdam ko ay nakaramdam pa rin ako ng awa para sa kanya. Alam ko kasi na hindi biro ang sitwasyon niya, kaya naman pinagbigyan ko siya. Lumapit ako sa tiyan niya at kinausap ang bata. Hi, baby. Ako to, ang future ninang mo. Maging good girl or good boy ka, ha? Huwag mong pahihirapan ng mama mo. Huwag kang masyadong malikot. Tsaka pag oras mo nang lumabas dito sa mundo, labas ka na agad. Huwag mo nang pahirapan ng mama mo sa panganganak. O anak, makinig ka kay ninang ganda mo ha. Magsasalita pa sana ulit ako pero hindi ko na natuloy. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Umikot ang paningin ko at biglang nanghina ang mga tuhod ko. Muntik na akong bumagsak sa sahig. Buti na lang at sinaklolohan ako ni Ate Cynthia at ni Victor na nakita pala ang nangyari sa akin. Ana, anong nangyayari sa'yo? Nahihilo ako. Bubuhati na kita. Halika, ipapasok na kita sa bahay ninyo. Pagkagising ko ay nakahiga na ako sa kama ko sa loob ng kwarto ko. Unang bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni na mama at lola. Nakita ko rin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa may paanan ng kama ko. Anak, kumustang pakiramdam mo? Medyo maayos na po. Gano'ng katagal na po ba akong natutulog? 2 oras. Tinawag namin si Mang Delphine, ang lolo ni Victor. Ngumiti sa akin ang matanda at pagkatapos ay may inabot na tasa sa akin. Tiningnan ko ito at napansin naman nilaw-nilaw ang tubig doon at may mga dahon pa na lumulutang. Kailangan mo itong inumin, Ineng, upang mas maging maayos ang pakiramdam mo. Medyo mapakla nga lang ang lasa nito, pero tiisin mo lang dahil makakabuti ito para sa iyo. Sige na apo, inumin mo na. Kaibigan ko itong si Delphine at ilang beses ko nang napatunayan kung kaano siya kahusay na albularyo. Sige po. Dahan-dahan kong ininom ang nasa loob ng tasa. Tama nga si Mang Delphine. Mapakla nga ang lasa nito. Pikit mata ko na lang itong inubos at pinigilan ang sarili kong sumuka. Ano po bang nangyari sa akin? Mukhang may isang nilalang na nagkaroon ng interes sa iyo. Sa ngayon, masyado pang maaga para matukoy ito. Hindi ko pa alam kung isa ba itong engkanto, ligaw na kaluluwa, aswang, duwende o ano. Pero kailangan mong magdoble ingat, Ineng. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Wala naman akong napansin na may masamang nilalang sa paligid ko. Ang naalala ko lang ay magkausap kami ni Ate Cynthia at inilapit ko ang mukha ko sa kanyang sinapupunan para kausapin ang anak niya. Pagkatapos ay bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Inaantok po ako. Isa iyan sa mga epekto ng pinainom ko sa iyo. O sige, magpapahingay na muna natin uli si Ana. Huwag kayong mag-alala dahil maayos na ang kalagayan niya ngayon. Maraming salamat po, Mang Delphine. Pakisabi rin po kay Victor na salamat sa pagsaklolo sa akin kanina. Ay makakarating, Ineng. Salamat po, Mang Delphine, ha? Kaagad akong nakatulog ulit nang lumabas sila.
Hindi ako sigurado kung gaano katagal na akong natutulog noon pero nagising ako ng bandang 2:30 ng madaling araw. Uhaw na uhaw ako kaya naisip kong bumaba sa kusina para kumuha ng tubig. Binilisan ko ang kilos ko dahil medyo kinikilabutan ako. Nasa isip ko pa rin kasi yung sinabi ni Mang Delphine. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay babalik na sana agad ako sa kwarto pero natigilan ako nang marinig kong may nag-uusap sa labas ng kusina. Naisip kong sumilip at nagulat ako nang makita sina Lolo Temyong at Ate Cynthia na nag-aaway. Hinaan mo sabi ang boses mo eh. Gusto mo bang magising sila at marinig tayo? Siguro, mas mabuti pa nga na malaman nilang totoo para matapos ang lahat ng to. Nababaliw ka na ba? Hindi ka talaga nag-iisip. Bakit? Ginusto mo rin naman to, ah? Nag-isip ka ba bago mo ako pinatulan at binuntis? Si Lolo ang ama ng dinadala ni Ate Cynthia. Tumahimik ka nga. Gusto mo ba talagang mapahamak tayong dalawa? Eh, sa tingin mo pa, sasantuin ka ng asawa ko. Pag nalaman niya ang sikreto natin. Pero pagod na akong itago ang katotohanan. Pagod na akong magpanggap dito. Akala ko ba gusto mo ko? Akala ko mahalaga sa'yo itong magiging anak natin. Tumahimik ka nga. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi naman kita pinabayaan na. Gusto mo bang iwan ko pa ang pamilya ko para sa'yo? Alam mo namang hindi yan pwede. Kulang pang binibigay mo sa akin. Hindi naman talaga pagmamahal mo ang habol ko eh. Ang pera mo. Di ba nangako ka sa akin na gagawin mong maginhawa ang buhay ko? Pero asa na? Bakit isang simpleng serbidora lang ako sa karinderya nyo? Inutusan ba kita magtrabaho dito? Di ba, ikaw naman ang nagdesisyon magtrabaho dito nang hindi nagpapaalam sa akin. Para ano? Para takutin ako? Hindi ko na po tinapos ang kanilang pag-uusap. Mabilis akong bumalik sa kwarto ko at nahiga. Hindi ko na kasi kaya pang pakinggan sila. Sa lahat ng lalaki na pwedeng maging ama ng dinadala ni Ate Cynthia, bakit si Lolo pa? Sir Jupiter, sobrang gulo ng isip ko nun. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin kina Mama at Lola ang totoo. Alam ko kasing ikakasira ito ng pamilya namin. 1 linggo na ang lumipas pero wala pa rin akong pinagsasabihan. Kaya naisip ko pong magsimba upang humingi ng gabay sa Panginoon. Lord, gabayan niyo po ako upang magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama. Sobrang gulo po ng isip ko ngayon. Alam ko naman po kung anong dapat kong gawin. Pero ang hirap po eh. Hindi ko po kaya. Natatakot ako na baka tuluyang masirang pamilya namin ng dahil dito. Nag-aalala rin po ako sa maaaring epekto nito kay Mama. Oras na malaman niya ang totoo. Pagkatapos kong magdasal ay gumaan kahit papaano ang aking pakiramdam. Nahihirapan pa rin po ako noon pero mas nagkaroon ng liwanag ang aking isip. Alam kong konti na lang at magkakaroon ako ng lakas ng loob na gawin ng tama. Pauwi na sana ako noon galing simbahan nang makasalubong ko si Victor. Kumusta ka na? Maayos naman. Hindi pala kita napasalamatan ng personal sa pagtulong mo sa akin. Wala yon. Nag-alala lang talaga ako sa iyo. Pero masaya ako makita na maayos ng kalagayan mo. Oo, hindi na sumasama ang pakiramdam ko. Ang galing pala talagang albularyo ng lolo mo. Makakarating sa kanya. Sigurado akong matutuwa yon. Oo nga pala, Ana. May sayawan kasi bukas sa may plaza. Kung ayos lang sa'yo, gusto sana kitang isama bukas ng gabi. Masaya yon. Baka lang gusto mong gumala kahit sandali. Talaga? Medyo nakaramdam po ako ng hiya noon. Hindi man kasi niya direktang sinabi sa akin pero ramdam ko na niyayaya niya akong mag-date. At
At sa totoo lang, gusto ko rin naman po talaga si Victor. Pero gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon at gusto ko rin namang pagbigyan ng aking sarili. Kaya pumayag po ako at kitang-kita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Talaga? Sigurado ka ba? Bakit? Gusto mo bang bawiin ko? Hindi. Yun naman pala eh. Pagka-uwi sa bahay, dumiretso ako sa karinderya. Hinanap ko agad si Mama para magpaalam sa kanya tungkol sa lakad ko bukas ng gabi. Pero si Ate Cynthia agad ang sumalubong sa akin. Umalis sila ng lola mo kanina pa. May pupuntahan daw na kaibigan. Ganun ba? Sige, balik na lang ako dito mamaya pag nakauwi na sila. Sir Jupiter, hindi ko po nagawang salubungin ang kanyang mga mata dahil bumabalik sa isip ko ang narinig kong usapan nila ni Lolo. Nakakamangha ang galing niyang umarte na para bang wala siyang tinatagong malaking sikreto. Sandali lang, Ana. Pwede ba kitang makausap? Ano po yun? Napansin ko kasi na parang iniiwasan mo ko nitong mga nakaraang araw. Halos hindi mo ako kinakausap. At parang hindi ka makatingin sa akin. May nagawa ba akong mali? Pasensya na. Marami lang akong iniisip. Kung may problema ka, pwede mo naman sabihin sa akin eh. Handa akong makinig at tulungan ka. Pero wag mo naman akong iwasan. Alam mo namang ikaw ang pinaglilihian ko, di ba? Ate Cynthia, pasensya na. Pero masama kasing pakiramdam ko eh. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Magpapahinga muna ako. Sige. Halatang ayaw pa niya akong paalisin pero wala na siyang nagawa nung nagsinungaling ako na masama ang pakiramdam ko. Nagmamadali akong pumasok sa bahay para hindi niya na ako matawag. Hindi pa talaga ako handang harapin siya. At sa totoo lang hanggat maaari ayoko nang lumapit sa kanya. Alam ko kasi na peke ang mga pinapakita niya sa harap namin. Ibang-iba siya nung silang dalawa lang ni Lolo ang magkausap. Kinagabihan, nagulat ako nang biglang pumunta si Victor sa bahay para ipagpaalam ako. Hindi ko po ito inasahan pero dahil dito ay mas napatunayan kong mabuti siyang tao. Siyempre naman, pwedeng-pwede. Nako, napakabait mo talagang bata ka at ikaw pa mismong nagpaalam para sa apo ko. Syempre naman po. Ako ang nagiya sa kanya eh. Basta mag-iingat lang kayo ha. At huwag rin kayo masyado magpapagabi. Opo. Huwag po kayo mag-alala dahil ihahatid sundo ko po si Ana. Hindi rin naman po kami gaanong magtatagal. Masaya ako na magde-date kayo. Para naman makalabas-labas rin dito sa bahay ang apo ko paminsan-minsan. Lola, hindi po kami magdi-date. Ano bang tawag sa gagawin nyo? Ikaw ang isasama niya sa sayawan, di ba? Kayong dalawa lang naman ang papasyal. Wala kang nobyo at wala rin naman siyang nobya. Wala akong masyadong alam sa kalakaran ng mga kabataan gayon. Pero di ba, pwede na yung maituring na date. Lola naman eh. Nagkatawanan na lang po kami dahil sa mga biro ni Lola. Pero sa totoo lang, masayang-masaya po ako nung panahong yon. Pakiramdam ko kasi parang bumabalik sa normal ang buhay ko. Mas lalo pa akong sumaya nung sumunod na gabi nang dinala na ako ni Victor sa sayawan. Ang daming tao, lahat ay nagkakasiyahan. Nalalapit na pala ang fiesta kaya maraming mga nagtitinda sa paligid. Pinakilala ko ni Victor sa mga kaibigan niya at natuwa ko dahil kahit paano ay nadagdagan ang mga kakilala ko sa probinsya. Mababait naman silang lahat at winelcome nila ako sa grupo nila. Hindi kami gaanong nagtagal sa sayawan dahil siksikan ng mga tao. Lumabas na lang kami at naupo sa isang bakanting silya sa may plaza habang umiinom ng palamig.
Nakakatuwa ang mga kaibigan mo, mga palabiro. Di mo aakalain na mga kagaya mo rin sila. Nanunugis ng aswang. Akala mo siguro, kagaya kami ng mga napapanood mo sa palabas na masyadong seryoso, no? Yung tipong umiikot na lang ang buong buhay sa pagpatay ng mga aswang. Parang ganun na nga. Hindi naman. Mga normal na tao rin kami. Nagkakasiyahan at kung minsan, napapabayaan pa nga namin ang mga misyon namin dahil sa kalokohan. Lalo na nung mga teenager pa lang kami. Lagi nga ako napapagalitan ni Lolo nun eh. Curious pala ako. Pwede mo namang hindi sagutin kung hindi ka komportable. Pero gusto ko lang sanang malaman kung bakit mo naisipang maging manunugis ng aswang. Napakadelikadong ginagawa ng grupo nyo. Wala akong sapat na kaalaman sa mga aswang, pero sigurado akong mga halimaw sila na hindi nakakaramdam ng awa. Tama ka. Wala talaga silang puso. Bakit ko naisip na maging manunugis ng aswang? Kahit sobrang delikado? Gusto ko kasing bigyan ng hustisya ang ginawa nila sa aking mga magulang. Mula pa lang noon, ay kilala na ang lolo ko bilang isang magaling na albularyong may kakayahang kontrahin ang mga aswang. Kaya dahil dito, ay pinuntirya ng mga aswang ang pamilya namin. At yun nga, pinatay nila ang mga magulang ko upang gantihan si lolo sa dami ng mga aswang na namatay dahil sa kanya. Pasensya ka na ha. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga magulang mo. Hindi, ayos lang. 3 taong gulang pa lang naman ako nung nangyari yon. Kaya wala na ako matandaan. Pero mabuti na lang at naitakas ako ni lolo. Kaya buhay pa ako ngayon. Sa katunayan na itinaya ng mga magulang ko ang buhay nila para sa akin. Napakatapang nila at sigurado akong mahal na mahal ka nila. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit naging misyon mo sa buhay ang pagsugpo sa kasamaan ng mga aswang. Nag-usap pa kami tungkol sa iba't ibang bagay. At habang tumatagal, mas lalo akong namangha sa kanyang mga pananaw at prinsipyo. Bandang 9:00 na ng gabi ay nagdesisyon kaming umuwi na. Kagaya ng pangako niya kay Lola, hinatid nga niya ako pauwi. At habang naglalakad kami ay bigla siyang may sinabi na gumulat sa akin. Naalala kong sinabi ni Lola Celia kahapon na wala ka pang nobyo? Oo, wala pang ha. Si Lola talaga, kung ano-anong sinasabi. Kung ganun, pwede ba akong manligaw sa'yo? Mukha ka namang matinong tao, tsaka mabait ka rin at disente. Kaya wala akong nakikitang masama kung maniligaw ka sa akin. Talaga? Salamat, Ana. Pangako ko sa'yo, hindi mo to pagsisisihan. Anak, Oh, Papa, nasaan ang mama mo? paano niyo po kami nahanap? Mahalaga pa ba yun? Bakit parang hindi ka masaya na nandito ako? Dahil alam kong hindi pa rin kayo nagbabago. Sinasagot mo na ako ngayon? Yan bang natutunan mo sa magaling mong ina? Pa, please, hayaan mo na lang kami. Tahimik ng buhay namin ngayon. Kinukonsenti mo pa talaga ang mama mo sa kaibangan niya? Sinisira niyong 2 pamilya natin. Kayo po ang sumira sa pamilya natin. Sinira tayo ng bisyo mo. Akmang sasampalin sana ako ni Papa pero kagad na humarang si Victor para protektahan ako. Sir, mawalang galang po. Huwag niyo pong sasaktan ang anak ninyo. Sino ka ba? Bakit ka ba nakikialam dito? Kaibigan po ako ni Ana. Kaibigan ka lang naman pala eh. Ako, ama niya ako. Kaya huwag kang makialam dito sa usapan namin. Anak, sino ba to? Manliligaw mo ba to? Kung oo, huwag mong sasagutin ha. Huwag kang papatol sa isang hamak na probinsyanong kagaya ng lalaking to. Wala ka namang mapapala dito eh. Huwag niyo naman po akong insultuhin. At bakit may angal ka? Paano ba? Nagulat po ako nang bigla na lang sinuntok ni Papa sa Victor dahilan para matumba ito.
Hindi pa nakontento si Papa at muli na naman niya itong sinugod, pero sa pagkakataong ito ay napuno na si Victor at lumaban na. Tama na! Tumigil na kayo! Ano ba? Takbo! Bilis! Takbo! Bigla pong huminto si Victor at nanlaki ang mga mata. Sinundan ko ang tinitingnan niya at laking gulat ko nang makakita ng isang aswang na nasa likod ni Papa. Ito mismo ang aswang na nakita ko sa likod ng bahay namin. Isang babaeng aswang na kasing kulay ng putik ang balat, matalim ang mga mata nito at mahaba ang mga kuko. Pero mas kapansin-pansin ang napakahaba nitong buhok na tila may sariling buhay kung kumilos. Papa! Pumulupot sa katawan ni Papa ang buhok ng aswang. Sinubukan niyang manlaban pero sadyang malakas ito sa kanya. Bitiwan mo siya! Tulong! Tulungan niyo ako! Sinubukang tumulong ni Victor pero wala rin siyang nagawa. Mabilis na kasing hinila ng aswang si Papa at dinala sa madilim na kagubatan. Tulong! Tulong! Si Papa! Tulungan natin siya! Wag! Hindi ka pwedeng sumunod sa kagubatan. Masyadong delikado. Pero... Halika, ihahatid muna kita sa inyo. Pagkatapos ay tatawagin ko ang mga kasamahan ko. Kami na ang pupunta sa kagubatan. Tara, bilisan na natin! Pagka-uwi sa bahay ay kagad kong sinabi kina Mamang tungkol sa nangyari. Mabilis namang umalis si Victor para tawagin ang kanyang mga kasamahan. Mag-iingat kayo! Kayo rin. Huwag kayong lalabas ng bahay. Ang lakas rin naman talaga ng loob ng magaling mong asawa na pumunta dito. Pagkatapos ng mga pang-aabuso niya sa iyo. Sinundan ka pa niya dito sa probinsya. Pa, hindi na po yan mahalaga sa ngayon. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi nila? Kinuha ng aswang si Francis at dinala sa kakahuyan. Oo, galit ako sa asawa ko at wala na rin akong planong balikan siya. Pero hindi ko naman gustong mamatay siya o malagay sa piligrong buhay niya. Baka ito na ang karma sa lahat ng kasamaang ginawa niya sa iyo. Pwede ba, Temyong? Tumahimik ka na lang. Hindi ka nakakatulong Tama lang ang nangyari sa kanya. Mas mabuti pang mamatay na ang walang kwentang lalaki yon. Anong klaseng lalaki ang kayang saktan ang asawa niya? Bakit, Lo? Hindi ba't sinasaktan niyo rin naman si Lola? Anong sabi mo? Sir Jupiter, siguro'y masyado lang akong emosyonal ng gaming yon pero hindi ko po napigilan ang aking sarili. Sa kabila kasi ng kasama ni Papa, nasaktan pa rin ako sa mga sinabi ni Lolo. Pareho kami ni Mama. Sa kabila ng galit ko kay Papa, ama ko pa rin siya. At hindi ko kailanman gugustuhin na may mangyaring masama sa kanya. At hindi ko matanggap ang mga masasakit na salitang sinabi ni Lolo sa kanya, lalo na alam kong may malaki rin namang kasalanan si Lolo. Narinig ko pong usapan niyo ni Cynthia. Ano? Teka, naguguluhan ako. Temyo, anong sinasabi ni Ana? Ano ang pinag-usapan niyo ni Cynthia? Pinagpawisan si Lolo at namutla. Ni hindi niya magawang salubungin ang tingin ni Lola. Sagutin mo ko. Bakit ayaw mong magsalita? Ano bang narinig mo, anak? Si Lolo ang ama ng dinadala ni Ate Cynthia. Ano? Pa, totoo ba yon? Hayop ka? Hindi ka na nakontento sa paglulustay mo ng pera. Nagawa mo pa akong pagtaksilan. Sheila, pwede ba tumigil ka na? Masisisi mo ba ako kung naghanap ako ng kaligayahan sa ibang babae? Pagod na ako sa iyo. Sawang-sawa na ako sa pagbubunganga mo. Wala ka nang ibang ginawa kundi pag-initan ako. Pa, hindi pa rin po yan sapat na rason para makipagrelasyon kayo sa ibang babae. At si Cynthia pa talaga? Para niyo na po yung anak. Nabibigay niya ang pangangailangan ko. Napapasaya niya ako. Naririnig mo bang sarili mo? Hindi ka ba kinikilabutan? Iharap mo nga sa akin ang babae mo. Ang kapal ng mukha niyang magtrabaho sa karindere ako. Wala akong kaalam-alam. Pinapasweldo ko na palang mismong babae sumisira sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala.
Pahihintuin ko na siya sa trabaho. Saan ka pupunta? Sa babae mo? Malayo dito. Pa, huwag ka nang lumabas. Alam niyo naman delikado na sa labas kapag gabi. Mas mabuti pa ngang makasalubong ko ang aswang nang mapatay ko na ang halimaw na yon. Hoy, Temyong! Bumalik ka dito! Sinubukan po naming pigilan si Lola na umalis pero sa huli ay hindi kami nagtagumpay. Alalang-alala na kami noon sa loob ng bahay. Hinintay namin ang pagbabalik ni Victor upang balitaan kami kung ano ang nangyari. Hindi kami mapakali at wala ni isa sa amin ang nakatulog. Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadyang sabihin ang mga yun kanina. Nagdala lang po ako ng emosyon ko. Naiintindihan ko, anak. Dapat din naman namin malaman ang totoo. Tahimik naming pinagdasal ang kaligtasan ni Papa at ni Lolo Temyong hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw at sa wakas ay nakabalik na rin si Victor. Victor, kumusta? Anong nangyari? Nahanap niyo ba si Papa? Patawad, Ana. Huli na ang lahat ng dumating kami. Wala na ang papa mo. Hindi na rin namin nahanap ang aswang. Diyos ko. Wala na si Francis. Naiyak na lang po kami ni Mama at nagyakapan. Sobrang bilis ng mga pangyayari ng gabing yun. Hindi ko inasahan na susundan kami ni Papa sa probinsya. At higit sa lahat, hindi ko inasahang mawawala siya sa amin sa napaka-brutal na pangyayari. Wakwak na raw ang katawan ni Papa nang maabutan ni na Victor sa gubat. Ang mga kasama niyang nagligpit ng katawan nito habang siya naman ay nagmamadaling pumunta sa bahay para ipaalam sa amin ang nangyari. Kinabukasan ay inilibing na namin kaagad si Papa. Wala nang nangyaring lamay dahil halos walang itinira ang aswang sa katawan niya. Ni hindi na nga namin siya makilala. Sobrang sakit po para sa amin ang nangyari pero pinilit namin ang aming mga sarili na manatiling matatag. Sir Jupiter, kakauwi lang namin noon galing sa sementeryo nang maabutan naman namin si Ate Cynthia na nakatayo sa may karinderya. Nabalitaan kong nangyari. Monica, Ana, ikinalulungkot ko. Nasaan si Temyong? Si Mang Temyong? Hindi ko po alam. Wala po ba siya sa bahay niyo? Ang kapal ng mukha mong magpakita pa dito! Hindi ba sinabi sa'yo ng magaling kong asawa? No, alam ko na ang totoo! Ano pong totoo? Nagpunta lang naman po ako dito para magtrabaho. Pero nagtaka ako kasi sarado yung karinderya dumating ako. Wala ring tao sa bahay niyo. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay. At nalaman ko nga ang nangyari sa papa ni Ana. Napakagaling mo talagang umarting malandi ka! Cynthia, alam na namin ang tungkol sa relasyon niyo ni Papa. Alam na rin namin na anak niyang dinadala mo. Ano? Magmamaang-maangan ka pa? Narinig ng apo ko ang usapan niyo! Ana, ikaw ang nagsumbong sa kanila? Bumagsak ang mga luha niya at bakas sa mukha niya ang sakit. Para bang pinagtaksilan ko siya. Ginawa ko lang ang tama. Walang kasalanan ng apo ko. Tama lang na nagsumbong siya. Ang tagal niyo na siguro akong niloloko ni Temyong. Mga walang hiya kayo! Hindi ka pa nakontento? Nagtrabaho ko pa talaga dito! Ang kapal ng mukha mo! Aling Celia! Tumahimik ka! Biglang sinugod ni Lola Celia si Ate Cynthia. Pinaulanan niya ito ng sampal at sabunot. Sinubukan naming pigilan si Lola pero ayaw niya talagang magpaawat.
Bagaman may kasalanan si Ate Cynthia, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa kanya dahil buntis siya. Patuloy lang si Lola sa pagsabunot sa kanya at ni hindi man lang nakalaban si Ate Cynthia. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Tuluyan siyang natumba at napansin namin ang dugong tumulo sa kanyang binti. Diyos ko! Si Ate Cynthia! Hindi! Hindi! Ako! Anong nangyayari dito? Cynthia, Diyos ko! Napano ka? Anak natin! Anong ginawa mo sa kanya, Celia? Hindi ko sinasadya! Pag may nangyaring masama sa anak namin, hindi kita mapapatawad! Mabilis na binuhat ni Lolo Temyong si Ate Cynthia upang dalhin sa ospital. Si Lola Celia naman ay nanatiling nakatayo na parang tuod, namumutla at hindi makapagsalita. Kagad namin siyang nilapitan at inalalayan papasok sa bahay. Kinagabihan ay umuwi si Lolo ng bandang 10:00 ng gabi. Dumiretso po siya sa kwarto nila at nag-impake. Mabilis namin siyang sinundan at pinigilan sa kanyang ginagawa. Alis na ako dito. Pagod na ako sa iyo, Celia. Hindi ko na masikmura ang ugali mo. At ano? Sasama ka na kay Cynthia? Mas pipiliin mo ang kabit mo? Sinira mo na ang lahat sa amin. Alam mo kung bakit? Nakunan siya. Wala na ang anak namin. Pa, huwag naman pong ganito. Pag-usapan naman po muna natin ito. Wala na dapat pang pag-usapan. Nangyari na ang nangyari. Namatayan na ako ng anak. At pati ako ay sinisisi ni Cynthia sa nangyari. Ano, Celia? Masaya ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo? Patay na ang bata. Hindi ko sinasadya yun. Oo, galit ako sa inyo. Pero kahit kailan, hindi ko gugustuhin may mamatay na bata ng dahil sa akin. Pinakiusapan namin si Lolo pero ayaw talaga niyang makinig sa amin. Patuloy lang siya sa pag-impake habang nag-aaway sila ni Lola. Pagkatapos mag-impake ay mabilis na siyang naglakad palabas ng bahay. Nang mapagtanto ni Lola na seryoso na talaga si Lolo sa desisyon nito, bigla siyang lumambot at umiyak. Temyong, huwag mo namang gawin to sa akin. Huwag mo kaming iwan. Oo na, inaamin ko may mga pagkakamali rin ako sa pagsasama natin. Pero huwag mo naman akong iiwan. Ang tatanda na natin para dito. Buo na ang pasya ko. Hindi nyo na mababago pa ang isip ko. Pa, huwag kang umalis. Nakikiusap ako. Pasensya ka na, anak. Temyong! Sa huli ay wala na nga po kaming nagawa ng tuluyang lumayas si Lolo. Iyak nang iyak si Lola, kaya mabilis namin siyang inalalayan papasok sa kwarto. Pinainom namin siya ng tubig, inalo hanggang sa kumalma kahit papano. Nagdesisyon rin kami ni Mama na doon na lang sa kwarto ni Lola matulog para tabihan siya. Pero bandang 2:00 ng ating gabi, nagising kami sa isang katok. Ako na po, Ma. Hindi, sasamahan na kita. Sino yan? Ana, ako to. Victor? Victor, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Naglilibot kasi kami ng grupo ko ngayon para tugisin ang aswang. At may nakita kami sa may talahiban. Ano, huwag kayong mabibigla. May masamang balita ako sa inyo. Ano yun? Kinakabahan naman ako sa iyong bata ka. Wala na si Mang Temyong. Ano?
mo yan. Victor, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo. Natagpuan po namin siya na wala ng buhay sa may talahiban. Ayoko na lang pong idetalye ang estado ng bangkay niya nang matagpuan namin. Dahil lalo lang kayo masasaktan. Pero tiningnan ko pong maigi ang bangkay at sigurado akong si Mang Temyong po talaga ang nakita ko. Si Lolo, wala na siya. Sigurado akong kagagawa na naman ito ng aswang. Kailan ba kasi titigil sa paghahasik ng lagim ang mga halimaw na yan? Kalilibing lang ng asawa ko ngayon. Si Papa naman ang nawala sa amin. Ano yun? Siguraduhin nating nakasara ang lahat ng mga bintana at pintuan. Oo, sige. Anong nangyayari? May aswang sa labas. Hindi pa ba siya kontento sa lahat ng mga pinatay niya? At ngayon ay tayo naman ang isusunod niya. Huwag po kayong maingay, Lola Celia. Baka po marinig niya kayo. Huwag kayong mag-alala. May dala naman akong sandata rito. Kahit anong mangyari, ay hindi ko kayo pababayaan. Nagdesisyon po si Victor na sa amin na lang matulog. Pinapasok niya na kami sa kwarto para makapagpahinga. Siya naman ay sa sala humiga para magbantay. Natatakot po ako. Ako rin, anak. Kumakabog ang dibdib ko sa takot. Pero kailangan nating tatagan ang loob natin. Tulog na si Lola. Naubos na yata ang luha niya kaiiyak. Grabe naman po ang mga trahedyang dumating sa pamilya natin. Sunod-sunod. Sa totoo lang, di ko na rin maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito eh. Ilang saglit lang ay nakatulog na rin po kaming dalawa ni Mama. Pero siguro'y lumipas lang ang 2 oras ay nagising na naman ulit kami. Narinig kasi naming bumangon si Lola at lumabas ng kwarto. Ma? Saan ka pupunta? Lola, bumalik po kayo dito. Matulog pa po kayo. Lola Celia, bakit po kayo bumangon? Wala siyang sinagot ni isa sa amin. Blanko ang kanyang ekspresyon at naglalakad siyang wala sa sarili. Anong nangyayari kay Lola? Bakit parang wala siya sa sarili? Hindi niya yata tayo naririnig. Ma, saan ka pupunta? Gusto kong lumabas. Lola Celia, madaling araw pa po. Hindi pa ligtas na lumabas ng bahay. Narinig niyo naman po ang boses ng aswang kanina, diba? Maaaring nasa labas pa po ito at nagmamanman. Sabing gusto kong lumabas eh. Bakit ba ayaw niyo akong palabasin? Ma, ano namang gagawin mo sa labas? Hahanapin kong asawa ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Luluhod ako kung kinakailangan. Lola, pakiusap, tama na po. Bumalik na po tayo sa kwarto. Bukas na bukas ay pupuntahan natin si Lolo. Aayusin natin ang pagpapalibing sa kanya. Hindi. Hindi papatay ang asawa ko. Buhay siya! Buhay! Bigla pong nawalan ng malay si Lola. Muntik na siyang bumagsak sa lupa kung hindi lang siya nasalo agad ni Victor. Kaagad naman siya nitong binuhat at dinala sa kwarto. Anong gagawin natin? Hindi pa tayo pwedeng lumabas para humingi ng tulong. Bantayan muna natin siya ng maigi. Pagsikat ng araw, ay papupuntahin ko rito si Lolo. Matutulungan niya tayo. Sige. Salamat talaga, Victor. Wala ni isa sa amin ang natulog para magbantay kay Lola. Nag-aalala kasi kami na baka bigla na naman siyang magising ng wala sa sarili. Kinaumagahan ay maagang umalis si Victor para tawagin ang kanyang lolo. Pareho kaming hindi mapakali ni Mama habang naghihintay. Mabuti na lang at pagkalipas ng kalahating oras ay nakabalik na si Victor kasama ang lolo niyang si Mang Delfin. Sakto naman na nagising na rin si Lola Celia. Ano po bang nangyayari kay Mama? Bakit hindi siya nagsasalita at nakatingin lang sa kawalan? Kaninang madaling araw naman
Nagpupumilit siyang lumabas ng bahay. Nasa ilalim ng itim na kapangyarihan ngayon, Cecilia. Ano po? Isang aswang na may kalaman sa itim na kapangyarihan ng kalaban natin ngayon. Bakit siya naman ito gagawin kay Mama? Ramdam ko ang nag-aapoy na galit ng aswang na ito sa iyong ina. Masyado itong makapangyarihan. Magsasagawa ako ng ritual upang itaboy ang sumpa. Pero tatapatin ko na kayo. Hindi ito magiging madali. At hindi ko rin maipapangakong magtatagumpay ako. Gawin niyo po lahat ng makakaya niyo para iligtas si Lola. Pakiusap po. Nagsagawa ng ritual si Mang Delfin. Pinausukan niya si Lola. May mga sinambit siyang salita na hindi namin maintindihan at may pinainom rin siya ditong tubig na hinaluan ng halamang gamot. Nakatulog si Lola pagkatapos noon. At umasa kami na paggising niya ay babalik na siya sa normal. Gabi na, pero hindi pa rin gumigising si Lola. Kanina pa siya tulog. Hayaan muna natin siya. Babalik na po ba siya sa normal paggising niya? Umaasa akong yan ang mangyayari pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako makakapangako sa inyo na gagana ang ginawa kong ritual. Masyadong malakas ang sumpa. Pero hindi ako titigil. Kung kinakailangan kong sumubok ng ibang ritual at iba't ibang klase ng panggagamot, ay gagawin ko. Sir Jupiter, sa kasamang palad, ay hindi nga po nagtagumpay si Mang Delfin. Hindi sila umalis ni Victor sa bahay upang bantayan si Lola. Kasalukuyan kaming nasa kusina noon ng bandang 10:00 ng gabi. Nag-uusap kami habang umiinom ng kape sina Mama at Mang Delfin. Pinag-usapan nilang tungkol sa libing ni Lolo Temyong kanina. Pero natigilan kami ng biglang Ma? Celia, kumusta ang pakiramdam mo? Kailangan kong lumabas. Saan po kayo pupunta? Pahanapin ko si Cynthia. May kasalanan ako sa kanya. Pinatay ko ang anak niya. Kailangan kong humingi ng tawad. Lola, gabi na po. Hindi naligtas lumabas ng bahay. Bukas niyo na po gawin yan. Hindi. Hindi ko na ito maaaring ipagpabukas. Mabilis na tumakbo si Lola pero mabuti na lang at kaagad na naisara ni Victor ang pinto bago pa ito tuluyang makalabas. Ano ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Palabasin mo ko! Anong nangyayari kay Mama? Hindi pa ba nawawala ang sumpa? Bakit wala na naman siya sa sarili niya? Mukhang hindi nga gumana ang ginawa kong ritual. Galit na galit si Lola nang hindi talaga namin siya pinalabas. At nagulat na lang po kami nang bigla siyang naging histerikal. Pinagtatapon niya ang mga gamit sa bahay. Palabasin niyo ko! Kailangan kong lumabas! Lola, tama na po! Sinubukan namin siyang pigilan pero nagulat kami sa ipinamalas na lakas ni Lola Celia. Tinulak na kaming dalawa ni Victor dahilan para pareho kaming tumilapon sa sahig. Lo, masyadong malakas si Lola Celia. Hindi pang karaniwan ang lakas niya at hindi namin siya makakayang pigilan. Mabilis kaming tumayo nang makita naming binubuksan ni Lola ang pinto. Tumakbo kami upang pigilan siya pero huli na ang lahat dahil tuluyan ang nakalabas si Lola. Kaagad namin siyang hinabol sa labas ng bahay pero natigilan kami nang makitang huminto si Lola at biglang lumuhod. Cynthia, patawarin mo ako! Hindi tumugon ang aswang. Nakatitig lang ang kanyang matalim na mata sa amin. Sigurado po akong ito mismo ang aswang na nakita kong kumuha kay Papa. Pero mas maliwanag ang paligid sa pagkakataong ito kaya mas nakita ko ang kanyang itsura. Nung una ay nagtaka ko kung bakit tinawag ni Lola na Cynthia ang aswang. Pero hindi nagtagal ay napansin ko na rin ang pagkakapareho ng kanilang itsura. Si Ate Cynthia nga!
ng mabuti ang itsura niya. Si Ate Cynthia nga ang aswang. Sa wakas ay napansin mo rin ako. At oo, tama ka. Isa nga akong aswang. At ang aswang na to ang tatapos sa mga buhay nyo. Tumigil ka na, Cynthia! Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo! Huwag kang makikialam dito, tanda! Patawarin mo ako! Pinatay mong anak ko. Kaya hindi kita mapapatawad! Habang nag-aaway sila, hindi namin namalaya na dahan-dahan na palang kumikilos si Victor. Nagkatinginan kami at sumenya sa akin na huwag akong mag-ingay. Sakto naman na gumalaw ang napakahabang buhok ng aswang. Pinupulupot ni Cynthia ang buhok niya sa katawan ni Mama. Sasakalin niya si Lola gamit ang kanyang buhok. Ate Cynthia, maawa ka, huwag mong gawin to. Nakikiusap ako sa'yo. Huli na ang lahat. Wala na kayong magagawa para pigilan ako. Katapusan na ng matandang to. Hindi! Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Victor na siyang pumutol sa buhok niya gamit ang matalim nitong kutsilyo. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang isang kampo ng dilim na kagaya mo! Pakialam meron ka! Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pakikialam sa mga plano ko! Hindi ako natatakot sa iyo, Cynthia! Tatapusin ko na ang kasamaan mo sa gabing ito! Hawak ang kanyang patalim na ganda si Victor sa laban. Ngunit masyadong mabilis at mapangasar ang aswang. Nagsimulang magsayaw si Cynthia sa paligid ni Victor at nagmistulang hangin ang katawan nito na umiiwas sa bawat tangkang pag-atake ni Victor. Apo, mag-iingat ka! Ituon mo ang buong atensyon mo sa kanya! O Polo, huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Kahanga-hanga ang iyong katapangan. Pero tingnan natin kung hanggang saan yung lakas mo! Sa isang iglap ay sinubukang abutin ni Cynthia ang braso ni Victor gamit ang kanyang matatalim na kuko. Mabuti na lang at mabilis na nakailag si Victor at sumagot ng isang matinding suntok dahilan para tumilapon sa lupa ang aswang. Mukhang lalong nag-alat si Cynthia. Victor, mag-ingat ka! Mabilis na bumangon si Cynthia, hindi nagpaawat. Makikita sa kanyang mga mata ang sumisiklab na demonyong apoy. Tumalon siya at nagbigay ng isang sunod-sunod na sipa at hampas, ngunit sa bawat atake, nakailag si Victor gamit ang kanyang lakas at liksi. Sisiguraduhin kong sa pagtatapos ng gabing to ay aagos ang dugo mo sa lupa! Nabalot kami ng takot nang sumigaw ng sobrang lakas ang aswang habang pumapasok siya sa kanyang mas malalim na anyo. Mga anino sa paligid ay umiikot sa kanya, para bang naging mapanganib na armas na pinagsama-sama. Ngunit sa kabila ng takot, hindi pa rin nagpatinag si Victor. Apo, huwag kang matakot! Suot mo ang medalyon! Hinawakan ni Victor ang kanyang kwintas na medalyon. Sa hula ko ay sa itong anting-anting. Nagsimula siyang magdasal gamit ang isang lengguaheng hindi ko maintindihan. Anong ginagawa niya? Huwag kang mag-alala. Alam ng apo ko ang kanyang ginagawa. Itinuro ko sa kanya kung paano gamitin ang medalyon. Habang lalong nagdidilim ang paligid, pumulot ng lakas si Victor mula sa suot na medalyon. Tila kinuha naman ng aswang ang pagkakataong yon para umatake. Pero ang hindi niya alam, kahit nagdarasal si Victor ay hindi pa rin nawawala ang atensyon nito sa laban. Bago pa makalapit si Cynthia sa kanya ay sinalubong na niya ito ng kutsilyo. Tumama ito sa mismong tiyan ng aswang kung saan lumabas ang napakaraming dugo. Tumili si Cynthia at halatang hindi niya nakayanan ang nangyari. Hindi pa tumigil si Victor at paulit-ulit siyang sinaksak. Katapos ay kumuha pa ito ng buntot pagi at inihampas ng maraming beses sa nanghihinang aswang. Mamatay ka ng alimaw ka! Sir Jupiter, sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin nagpasindak si Cynthia at pinilit na bumalik sa kanyang anyong tao. Ngunit ang kanyang anyo ay unti-unting naging malabo. Ang purong kayamanan ng kanyang kasamaan ay nagiging isang madilim na anino. Hindi ito maaari! Mabilis na hinalikan ni Victor ang kanyang medalyon at sa pagdinig sa mga tinig ng kanyang mga ninuno, siya'y tumayo ng matatag.
Walang mas matatag sa puso ng isang tao. Tanggalin ang iyong sumpang dala ng dilim! Nasusunog si Sylvia! Oo, tuluyan na siyang maglalaho. Ana, tapos na ang laban. Napaluha ako at tumakbo palapit kay Victor para yakapin siya ng sobrang higpit. Sabay naman kaming napatingin kay Cynthia na unti-unting naging isang abo na basta na lang tinangay ng hangin. Ma! Lola! Bigla naman pong nawalan ng malay si Lola Celia. Mabuti na lang at nasa tabi niya lang si Mama para alalayan siya. Pinagtulungan namin siyang dalhin sa kanyang kwarto upang pagpahingahin. Huwag kayong mag-alala. Magiging maayos na ang lagay niya. Hindi ko na kailangang magsagawa pa ng ritual. Patay na si Cynthia. Kaya't wala na ring bisa ang kanyang sumpa. Salamat naman. Tama po si Mang Delphine. Pagkagising ni Lola ay nagbalik na nga siya sa normal. At hindi na niya maalala ang mga nangyari nung wala siya sa sarili. Pakiramdam raw niya ay galing siya sa isang mahabang tulog. Halos hindi nga siya makapaniwala nung kinuwento namin sa kanya ang mga nangyari. Nagdesisyon kaming ibenta na ang bahay sa Mindoro at bumalik sa Maynila kasama si Lola Celia. Habang inaasikaso namin ang pagbebenta sa bahay, unti-unti rin po kaming nagkamabutihan ni Victor. Umabot rin kasi ng ilang buwan bago namin nabenta ang bahay. Kaya bago pa man kami bumalik ng Maynila, sinagot ko na si Victor. Tiniis po namin ang long-distance relationship sa loob ng 5 taon. Nang mamatay si Mang Delphine ay nagdesisyon na si Victor na sundan ako sa Maynila dahil wala na rin naman siyang ibang kasama sa buhay. At mula noon, hindi na kami naghiwalay. Hanggang sa ikinasal kami at nagkaroon ng 3 anak. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwentong pinadala ko. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. God bless us all.